kaakibat ng pagmamahal ng buo at totoo ay ang posibilidad ng sakit na hindi biro. Dahil ang pusong nagmamahal ng lubusan ay siya ring unang napupunit kapag dumating ang hindi inaasahang pamamaalam. Ikaw, kabarangay, sino ang greatest heartbreak mo? Dear Papa Dudut, ang katawan natin kapag nasugatan ay maaari itong malunasan agad sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng gamot. Pero kapag ang puso na natin ang nasaktan, walang gamot ang makatutulong para malunasan ang sakit na nararamdaman mo. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sandra. 35 years old at isang accounting assistant. 14 anyos lamang ako noong una kong naranasan ang tinatawag nilang puppy love. Taong 2004, second year high school lamang ako noon nagkaroon ako ng atraksyon sa fourth year high school student na si Lance. Hindi naman talaga siya yung tipo ng pang-campus crush na level. Sa katunayan ay wala ngang masyadong nagkakagusto sa kanya noon dahil tipikal lang ang itsura nito. Pero naakit ako sa kanya dahil sa napaka-makulay nitong personalidad. Una ko siyang nakilala noong nagkaroon ng school congress sa paaralan namin kung saan ay ilang piling mag-aaral mula sa iba't ibang eskwelahan ang nagsama-sama para sa 3 araw na pagtitipon. Kaming dalawa ni Lance ang napiling kumatawan sa naganap na school pageant at doon mismo nabuo ang paghanga ko sa kanya. Simula noon tuwing nakikita ko siya sa eskwelahan ay nag-iiba ang kabog ng dibdib ko na para bang kinikilig ako o Papa Dudut. Kwento sa akin tong sinasabi mong man of your dreams. Sino ba kasi yan, Sandra? Ba't di mo pa sabihin sa akin? Wag na. Hindi mo rin naman kilala eh. Taga-ibang section ba? Hindi. Sa ibang year siya. Mas matanda siya kaysa sa atin. Talaga? Third year o fourth year? Senior na siya. Hala siyang landi ng kaibigan kong to. Sino nga? Sabihin mo na. Baka kakilala ko tapos matulungan pa kita. Wag mo nang alamin kung sino. Sabihin mo na. Isa, lalo mag-iinit ang ulo ko. Sige ka. Sige na nga. Basta, atin lang to ah. Huwag mong ipagsasabi kahit na kanino. Oo na. Sino ba kasi yung lalaking tinutukoy mo? Si Lance. Si Lance? Yung volleyball player na partner mo nun sa pageant? Oo, siya nga. Ano namang nagustuhan mo dun? Sobrang common naman ng itsura niya. Tsaka, hindi ba nasa lower section yun? Ibig sabihin, bopol siya. Grabe ka naman sa Bopols. Wala naman yun sa itsura tsaka sa talino. Nasa pagkatao yan. O ano namang meron sa pagkatao niya na nagustuhan mo? Friendly siya. Tapos makulit, palatawa, tsaka sobrang caring. Basta, hindi mo pa kasi siya nakakasama kaya hindi mo alam yung totoong ugali niya. Sa bagay, hindi rin naman talaga ganun kataas yung standards mo eh. Nung elementary nga tayo, nagka-crush ka rin dun sa uhugin nating kaklase, di ba? Hoy, cute din naman kasi yung kaklase natin yun noon. Ay nako, pero alam mo, tropa ni Lance yung kaklase natin, si Michael. Pareho silang naglalaro ng volleyball eh. Totoo ba? Oo, ang alam ko tambayan nila yung old grandstand sa likod ng school. Baka nandun sila ngayon. Gusto mo puntahan natin? Wag na. Ano namang gagawin natin dun? Siyempre, tutulungan kitang pormahan si Lance. Alam nga namang hanggang crush-crush ka na lang dyan. Sa susunod na lang? Ngayon na. Wala kang mapapala sa patwitams mo dyan. Hindi na uso yung ganyan, no? Sakto na kay Michael yung notebook ko sa Filipino. Kinopya niya yung buod ko sa Ibong Adarna. Kunwari, kukunin natin yung notebook ko para may rason tayong lapitan sila. Pero, hindi ko alam kung... Shhh! Wala nang pero-pero. Halika na.
lumapit sa crush mo. Sa susunod na lang. Malapit nang mag-time mo. Ano ka ba? May 15 minutes pa. Huwag kang ano dyan. Nandito na tayo kaya bawal nang umatras. Ay, ayun sila oh. Sabi na nandito sila nakatambay eh. Sino ba yung Lance dyan? Yung matangkad na nakabukas ng botones ng polo. Oh, in fairness naman, may itsura kahit konti. Pwede na yan. Halika na. Sandali lang, Emma. Sandali lang naman. Oh, ano? Bakit? Check mo muna kung maayos tong itsura ko. Baka mamaya hulas na pala ako. Ay naku, matagal ka ng hulas. Hindi mo na maayos yung problema mong yan. Halika na. Ay, naku, paalis na sila. Ang bagal mo kasi. Lance! Lance, sandali lang! Papadudot, may hiyamang nararamdaman noon ay naglakas loob akong hingin ang cellphone number ni Lance. Tinext ko siya kinagabihan at nagulat ako dahil mas mabilis pa sa 4:00 noong nireplyan niya ako na parabang matagal na niya akong inaantay na mag-text sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay mas napalapit pa kami sa isa't isa hanggang sa napasama na kami ng kaibigan kong si Emma sa grupo nila Lance. Hindi naglaon ay naging kami rin ni Lance, Papadudot. First time ko lang pumasok sa isang relasyon noon, kaya nung una ay natakot akong sagutin siya dahil baka magalit ang mga magulang ko kapag nalaman nilang may boyfriend na ako. Simula noon ay araw-araw pagkatapos ng klase namin ay lagi ko siyang nakikitang nagaantay sa labas ng classroom namin. Hindi siya umuwi hanggat hindi niya ako nakikitang nasundo ng tatay ko. Super supportive din siya sa mga extracurricular activities na sinasalihan ko na kahit malayo ay tinitiyak niyang nasasamahan niya ako. Ang relasyon namin ni Lance ang bumuo sa high school life ko. Puppy love lang yon kung tawagin ng ibang tao pero para sa akin ay totoong pag-ibig na ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa kanya ko humuhugot ng lakas sa bawat hamong dumarating sa akin o nag-aaral pa lamang ako. Siya ang pinagmumula ng mga maliligayang alaala ko na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Papadudot, para sa akin ay si Lance ang inaasahan kong lalaking nakatakda para sa akin. Pero pagsapit ng graduation kasabay ng pagsasaya namin dahil sa wakas ay tapos na sa high school si Lance ay isang balita ang ibinahagi niya sa akin na siyang kinalungkot ko, Papadudot. Sandra! Congratulations, Lance! Pasensya na kung wala akong dalang regalo para sa'yo Bawi na lang ako sa susunod. Ayos lang yun. Di mo na kailangan mag-abala. Yung presensya mo pa lang dito. Okay na sa akin yun. Masaya na ako. Nasaan na si Emma? Ay, nauna na siyang umuwi. Ah, ganun ba? Nasa labas na sina mama, naghihintay. Gusto ko niyang imbitahan. Kain daw tayo sa labas. Ako? Naku, paano yan? Hindi ako nakapagbihis ng maayos Tingnan mo nga itong itsura ko. Mukha lang akong mamimili sa palengke. Uy, grabe. Maganda naman yung suot mo Alam mo, kahit ano pang isuot mo, maganda ka pa rin. Di ka na. Teka lang sandali. May nakakalimutan ka yata. Ano? Hindi ba may sasabihin ka dapat sa akin? Yung tungkol sa sinabi ng mama mo kanina. Ah, yun ba? Mamaya na lang natin pag-usapan pagkatapos natin mananghalian. Lance, sabihin mo na ngayon. Kanina ko pa yan iniisip Mas mabuting ipaalam mo na sa akin para mapanatag na ako. Di ko kasi alam kung paano ko sasabihin tong balitang to sa'yo Ang totoo kasi niyan, kahit ako, di ko pa talaga tuluyang natatanggap yung mangyayari. Mangyayari? Ano ba kasi yun? May kinalaman ba to sa ating dalawa? Kasi Sandra, sa susunod na buwan, magmamigrate na kami sa US. Ano? Migrate? Lilipat na kayo sa US? Oo, buong pamilya namin, doon na kami titira. Doon na rin ako magpapatuloy ng pag-aaral ko. Pero paano ako? Paano tong relasyon natin? Akala ko ba walang iwanan? Tapos iiwan mo ko. Magkakalayo lang naman tayo Pero ano man ang meron tayo ngayon, hindi magbabago yun.
Lance, matagal mo na ba tong alam? Oo. Matagal na nilang nilalakad yung mga papel namin sa paglipat. Tapos ngayon mo lang to sasabihin sa akin? Sorry. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yung totoo eh. Kahit ako, di pa rin handa sa pag-alis namin. Alam mo, uuwi na lang ako. Sandali lang. Hindi ka na sasama sa amin? Biglang sumama yung pakiramdam ko eh. Pakisabi sa mama mo, pasensya na. Maiwan na kita. Sandra, sandali lang! Sandra! Papadudot, nagtampo ako noong nalaman kong lilipat na sa Amerika ang buong pamilya ni Lance. Hindi dahil huli ko nang nalaman ang pag-alis nila, kundi dahil sa kaalamang magkakalayo na kami ni Lance. Masyado na ako nasanay sa presensya niya na kung ilalayo siya sa akin ay parabang hindi ko kakayanin na hindi ko siya makita, makausap at mahagka ng personal. Pero sa huli wala rin kaming nagawa at gustuhin man naming magsamang dalawa ay kailangang sundin ni Lance ang pamilya niya. Sa mga sumunod na buwan ay halos araw-araw na ako nakatambay noon sa bahay nila Lance. Dahil doon ay mas naging close ko pa ang mga magulang niya, pati na rin ang nakababata niyang kapatid. Kung saan sila nagpupunta noon ay sinisiguro nilang kasama nila ako. Ramdam kasi nila na sa likod ng mga ngiting ipinapakita naming dalawa ni Lance ay ang kalungkutan sa nagbabadyang paghihiwalay naming dalawa. Kaya ang bawat araw patungo sa kanilang pag-alis ay tiniyak naming hindi yon masasayang. Akala ko noon ay tanggap ko na ang pagkakahiwalay ng landas namin ni Lance. Pero pagdating ng araw na yon ay daig ko pang namatayan sa sobrang pag-iyak. Halos agaw eksena nga kaming dalawa sa airport noon dahil hindi ko mapigilang ngumawa ng pumasok na sila sa airport. Sa huli tanging litrato, sulat at pangakong babalikan niya ako ang tanging naiwan sa akin sa kanyang paglipad papunta sa ibang bansa. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi madali ang naging long distance relationship namin ni Lance. Lalo na noong panahong hindi pa uso ang mga smartphones. Gabi-gabi ay lagi ako nakatambay sa computer shop para lamang maka-video call ang boyfriend ko. Sobrang mahal pa noon ang bayad sa computer, papadudot, na umaabot ng 50 pesos kada oras. Halos hindi na ako mag-recess noon sa eskwelahan para lamang makapag-ipon ng perang pang-internet. Hindi nga naglaon ay nakahanap din kami ng maayos na routine ni Lance. Sinisiguro namin na once a week ay nakakapag-usap kami online. Pati na rin sa mga importanteng okasyon ay lagi kaming nagtatawagan para mapanatili naming mainit ang relasyon namin. Matapos nga ang 5 taon simula nung umalis sila ay umuwi ng Pilipinas ang pamilya ni Lance para samahan ako sa pagtatapos ko sa kolehiyo. Doon ay isang bagay ang ginawa niya na mas nagpatibay sa aming relasyon. Congratulations din sa'yo, sis! Sa wakas graduate na tayo. Naku, mas congratulations sa'yo dahil ang haba-haba ng hair mo. Ha? Bakit? Basta, sama ka sa akin. May nag-aantay sa'yo sa labas. Sino naman? Basta, sandali, pahiram ako ng panyo mo. Teka, ano bang ginagawa mo? Kailangan mo ng piring sa mata para mas ma-surprise ka. Hawak ka lang sa akin, dali. Sundan mo ako ha. Sandali lang, baka matumba ako. Saan ba tayo pupunta? Basta, magtiwala ka lang sa akin. Ayan. Oh, dahan-dahan lang ha. Ayan, malapit na tayo. Saan ba kasi tayo pupunta, Emma? Ang dami mo namang alam, ha? Basta, wait lang. Nandito na tayo. Oh. Konti na lang. Hakbang. Ayan. Kailangan nating lumayo sa mga tao para walang masyadong umepal sa eksena nyo. Eksena namin, Ninong. Nang bisita mo. Ayan, nandito na tayo. Oh, tatanggalin ko na tong piring ha. Ready ka na ba? Kanina pa ako ready. Okay. Bibilang ako. 3, 2, 1. Surprise! Lance!
Congratulations, love. Kailan ka pa umuwi? Sinong kasama mo? Mag-isa ka lang ba? Oh, one question at a time lang. Mahina ka laban. Ito muna, flowers. Congratulations ulit. Oh, salamat. Oh, paano yan? Maiwan ko na muna kayong dalawa dyan ha. Makikipagpicturan lang muna ako sa mga kaklase natin doon. Bye-bye! Salamat, Emma. You're welcome. Basta yung chocolate ko ha. Sige na, babush! Nagulat naman ako. Hindi ko alam na umuwi ka pala. Hindi ko talaga pinaalam sa'yo para ma-surprise kita. Si Emma lang yung sinabihan ko. Mag-isa ka lang? Kasama mo ba si tita? Kasama ko buong family ko. Tinaon ko talaga na ngayong buwan yung bakasyon namin para sakto sa graduation mo. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Ikaw ba talaga yan, Lance? Oo, ako nga. Sobrang namiss kita, Sandra. Ako rin. Halika nga rito, payakap nga. Ay, parang kagabi lang, magkausap pa tayo sa phone eh. Hindi ko alam na nasa Pinas ka na pala. Galing ko magtago ng secret, no? Masaya na ako ngayong araw dahil nagtapos na ako. Pero hindi ko inakala na mas may isasaya pa pala tong araw na to. Ako na siguro yung pinakamasayang graduate ngayon. Nga pala, may isa pa pala akong regalo sa'yo. Meron pa? Ito. Ano to? Buksan mo. Ha? Tama ba tong nakikita ko? Lansing-sing ba to? Hindi lang basta sing-sing yan. Na. Promise ring to. Natanda sa buong commitment ko sa'yo. Pangako ko na mananatili akong loyal at faithful sa relasyon natin kahit magkalayo pa tayo. Tong sing-sing na to, ito yung magiging paalala na pipiliin natin ang isa't isa kahit anong mangyari. Patunay ito na ang relasyon natin papunta sa tamang direksyon. Lance! Ngayon, Hoy! Bakit ka lumuluhod dyan? Sandra, tinatanggap mo ba ang promise ring na to bilang simbolo na mananatili tayo sa tabi ng isa't isa hanggang sa dulo? Oo naman, Lance. Tinatanggap ko. Susuot ka na ha. Wala nang bawian. Oo, wala nang bawian. Pangako ko sa'yo, tayo hanggang sa dulo. Kasabay ng pagtanda namin ni Lance ay ang pagyabong din ng aming relasyon. Sa mga sumunod na mga taon ay mas nag-mature pa ang tingin namin sa isa't isa. Kaya naman mas naalagaan pa namin ang pagsasama namin kahit na milya-milya ang layo namin mula sa isa't isa. Papadudot, hindi namin namamalayan na umaabot na pala kami ng mahigit 10 taon sa aming relasyon. Nang mga panahong yon ay pinagplanuhan na naming magpakasal. Sa katunayan, may nakatakda ng taon kung kailan kami dapat mag-isang dibdib. Kaso nga lang ay hindi namin inakala na iba pala ang plano sa amin ng kapalaran. Bago natapos ang taong 2017 ay na-diagnose si Lance na merong colon cancer. Labis-labis ang pag-aalala ko para sa kanya noon. Na kung maaari lang ay lumipad na rin ako patungo sa Amerika para lamang maalagaan ko siya. Lumaban naman po si Lance at sumailalim siya sa hindi mabilang na chemotherapy at ilang mga operasyon para lamang malampasan ang sakit nito. Pero sa huli, ang kanser na dumadaloy sa katawan nito ang siyang nagwagi. Pagsabit ng 2019 ay masyado nang advance ang cancer ni Lance kaya minabuti nilang itigil na ang pagpapagamot dito. Doon na naisipan ni Lance na umuwi na lamang ng Pilipinas para gamitin ang nalalabi nitong panahon na makasama ako, Papa Dudut. Naaalala mo pa ba tong singsing na ibinigay mo sa akin? Oo naman. Ito nga oh.
Suot-suot ko pa rin yung sa akin kahit maluwag na. Sabi mo, 'di ba, sasamahan mo ko hanggang dulo. Nangako ka sa akin na magsasama tayo hanggang sa huli. Pasensya ka na, love. Gustuhin ko man pero parang hanggang dito na lang talaga yung buhay ko eh. Hindi ko naman inasahan na mas mauuna pala akong mawala kaysa sa'yo. Pero mas maganda na yun. Mas mapapanatag akong makita na ikaw ang may iwan. Ikaw ang magpapatuloy sa mga pangarap natin sa buhay. Hindi ko kaya, love. Kailangan kita. Kaya mo yan. Alam ko matatag ka. Nakaya mo nga na mag-isa kahit na magkalayo tayong dalawa eh. Iba naman kasi yun. Kahit nasa malayo ka, alam kong nandyan ka pa rin. Pero ibang usapan na kapag nawala ka na. Hindi pa ako handa para sa bagay na yun. Ganito na lang isipin mo ha. Hindi ako mawawala. Magpapahinga lang. Love naman eh. Nagpapaalam ka na ba? Huwag muna please. Hindi. Hindi pa kita iiwan. Mananatili ako rito sa tabi mo hanggang sa katawan ko na mismo ang bumigay. Pero love, lagi mong tatandaan na mahalaga ka sa akin. Ikaw ang pinakamagandang parte ng buhay ko at babaunin ko ang mga alaala natin hanggang sa kabilang buhay. Pero gusto ko na maging buo ka pa rin kahit wala na ako. Paano ko yun gagawin kung wala ka na? Alam mo naman na ikaw lang ang tanging tao na bumuo sa pagkatao ko. Bata pa lang tayo, parte ka na ng buhay ko. Kaya paano ako magpapatuloy nang wala ka? Madali lang yan. Kapag nawala na ako, huwag mong pagsasarahan ng pinto yung mga tao sa paligid mo. Kasi sa kanila ka uhugot ng lakas. Kapag dumating na yung araw na kaya mo na, subukan mong umibig ulit. Di mo kailangang harapin ang mundo na mag-isa. Pangako, magiging matatag ako. Pero hindi ko maipapangako kung kakayanin ko pang umibig ng ibang tao. Siguro, hindi na. Iba ka eh. Wala na akong mahahanap at makikilalang katulad mo. Nasasabi mo lang yan dahil nandito pa ako. Pero gusto ko lang malaman mo na walang kaso sa akin kahit dumating yung panahon na ibang lalaki nang nilalaman ang puso mo. Sa katunayan, mas magiging masaya pa nga ako na makita ulit yung mga ngiti sa labi mo eh. Kahit na hindi ako yung rason nun. Ano ba itong pinag-uusapan natin? Love, pwede bang pass muna? Hindi pa ako ready sa ganitong klase ng usapan eh. Love, Ano yun, love? salamat. Kasi minahal mo ako. Hanggang dulo. Papadudod sa mga nalalabing panahon ni Lance ay siniguro kong bawat oras ay makakasama ko siya. Walang araw akong pinalampas na wala kaming ginawa kundi ang bumuo ng mga alaala na pareho naming dadalhin sa magkabilang mundo. 2 buwan matapos ang pag-uusap naming yon ay tuluyan na ngang nagpaalam si Lance. Hindi man kami kasal ay daig ko pa ang nawala ng asawa. Wala na ang kaisa-isang kakampi ko sa buhay na tanging nakakaintindi sa akin. Walang tahanan ko na ipinangako kong habang buhay kong aalagaan at sasamahan. Wala ang lalaking gabi-gabi kong ipinagdarasal na makakasama ko hanggang sa huling hininga. Papadudod sa pagkawala ni Lance ay para akong naiwan sa isang mundong walang kulay. Para bang kasabay ng pagtigil ng tibok ng puso ni Lance, ay tumigil na rin ang buhay ko. Hindi ko po mailarawan sa salita kung gaano ang sakit na nararamdaman ko noong kinuha mula sa akin si Lance. Kung mas may malungkot pa sa salitang kalungkutan,
Ayun na siguro ang nararamdaman ko noong namayapa siya. Papa Dudut, simula noon ay hindi na bumalik pa ang ngiti sa mga labi ko at pawang kalungkutan lamang ang nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa sumunod na taon ay mas lalo pang nasira ang mental health ko noong nagkaroon ng lockdown dahil sa pandemic. Dahil nasa loob lamang ako ng bahay buong araw ay mas lalo akong nangulila sa pagkawala ni Lance. Halos mabaliw na nga ako noon dahil wala man lang akong maayos na makausap tungkol sa nararamdaman ko. Suportado naman ako ng sarili kong pamilya pero hirap silang intindihin ako lalo na't hindi nila alam ang pinanggagalingan ko. Pagkatapos ng pandemic ay tuluyan nang nagbago ang buhay ko, Papa Dudut. Nawala na ang dating Sandra na nakilala nila bilang masiyahin at palakaibigan. Sa pagkakataong yon ay naging mailap ako sa mga tao. Mas gusto ko na lamang noon na mag-isa at hindi ako lumalabas ng bahay maliban na lamang tuwing pumapasok ako sa trabaho. Ni walang makalapit sa akin noon dahil nagsimulang magbago ang pakikitungo ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Para bang ang mundo ko noon ay tuluyan ng binalot ng kadiliman. Hanggang sa netong nakaraang taon lang ay isang baguhang empleyado sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho ang biglang pumasok sa buhay ko. Siya si Anton na hindi ko inaasahang unti-unting babago sa masalimuot kong buhay, Papa Dudut. Totoo ba na mataas magbigay ng bonus tong company natin? Kaya kasi ako nag-apply dito kasi malaki daw sila magbigay ng bonus eh. Makakakuha na kaya ako agad nun kahit bago pa lang ako dito? Akala ko ba hindi mo ako aabalahin? Pasensya ka na. Kausap ko lang yung sarili ko. Huwag mo na akong pansinin dito. Totoo nga ang chismis na suplada ka. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, aantayin ko na lang yung tinatapos mo. Tapos na ako. Antayin mo na to, aayusin ko lang yung mga kailangan mo. Bilis naman. Kala ko makakatambay pa ako dito ng matagal eh. Sa tingin mo, pwede rin kaya mag-request ng bagong aircon sa office namin? Mas malamig pa kasi yung electric fan kaysa sa buga ng aircon namin eh. Okay, nice talking to me. Ito na yung mga kailangan mo. Oo. Okay ka lang? Oo, medyo nahilo lang ako nung bigla akong tumayo. Teka. Mainit ka. May sakit ka ba? Gusto mo dalang kita ng gamot? Hindi, wag na. Kunin mo na to para makaalis ka na. Pero sigurado ka bang... Uy! Miss! Miss, okay ka lang ba? Tulong! May tao ba dyan? May nahimatay dito! Tulong! Hoy, ikaw pala ulit. Kaka-out mo lang din? Oo, pauwi na ako. Ano? Kumusta na pakiramdam mo? Okay ka na ba? Eto, okay na ako. Salamat pala kanina. Ikaw daw nagdala sa akin sa klinik. Wala yun. Kahit sino naman gagawin yung ginawa ko eh. Natural instinct, kumbaga. Ganyan ka ba talaga katahimik? O sadyang hindi ka talaga namamansin ng mga tao? Bakit mo naman natanong? Wala naman. Curious lang ako kung totoo ba yung mga sinasabi ng iba rito na mailap ka sa mga tao. Ano sa tingin mo? Mukha nga. Hindi ka mahilig sumagot sa mga taong kumakausap sa'yo eh. Kala ko nga introvert ka nung una. Minsan tuwing nagkakasabay tayo sa elevator, binabati kita pero di ka naman namamansin. Inisip ko na lang na baka mahiyain ka. Wala lang talaga akong ganang makipag-usap sa mga tao. Hindi naman sa nangihimasok ako pero ang kwento kasi sa akin, nagsimula ka raw magbago nung namatayan ka? Asawa o boyfriend? Di ko na maalala kung ano yung sinabi eh. Basta may nawala sa'yo na malapit sa puso mo kaya ka nagkaganyan. Alam mo, mauuna na ako sa'yo.
Maiwan na kita. Sandali lang, marami pa akong itatanong sa'yo eh. Miss! Miss! Papadudot nung nawala si Lance ay hindi ko na hinangad na magkaroon pa ng panibagong pag-ibig. Wala na yon sa mga plano ko sa buhay ko. Pero sa biglang pagdating ni Anton ay tila ba unti-unti niyang nabago ang pananaw na yon sa isipan ko. Hindi ko namamalaya na dahan-dahan na pala nitong binabago ang buhay ko. Ang dating mundo ko na tila ba wala ng kulay ay unti-unting nagkaroon ng laman. Ang matataas na pader na binuo ko para sa sarili ko ay dahan-dahan kong ibinabana. Sa isang iglap ang kalungkutang nararamdaman ko dahil sa pagkawala ni Lance ay napalitan ng ligaya sa pagdating ni Anton. Nang mga panahong yon ay si Lance pa rin ang laman ng puso ko pero hindi naglaon ay nagkaroon din ako ng lakas ng loob na papasukin si Anton sa buhay ko. Naisip ko na yun naman talaga ang gustong mangyari ni Lance. Ang magkaroon ako ng pangalawang pagkakataong umibig ulit at maramdaman ang saya na dulot nito. Kaya kahit nag-alinlangan pa, ay sinubukan kong sumugal. Masakit mang iwan ang nakaraan kasama si Lance ay kinailangan kong harapin ang kinabukasan sa tulong ni Anton, Papadudot. Ano ba to? Hindi na matigil yung luha ko. Sandra? Dito na ako. Sandali lang! Nandyan na. Halika, pumasok ka. Salamat. Oh, ano meron dito? Bakit nagkalat ang mga damit? Tsaka, umiiyak ka ba? Namumugto yung mga mata mo ah. Ano nangyari? Wala to. Wag mo na lang akong intindihin. Tulungan mo na lang ako sa pag-aayos ng mga damit na to. Kanino ba tong mga damit na to? Kay Lance. Lance? Yung ex-boyfriend mo? Oo, sa kanyang hatong mga to. Marami siyang natirang gamit dito sa bahay nung inaalagaan ko pa siya. Bakit mo naman biglang naisipang ilabas tong mga gamit niya? Matagal ko na dapat tong ginawa eh. Kaya hirap akong mag-move on mula sa kanya kasi hanggang ngayon nakakapit pa rin ako sa mga alaala niya. Hindi ako makapagsimula kasi kahit 5 taon na yung lumipas, siya pa rin yung laging laman ng puso't isip ko. Sandra, di mo naman kailangang madaliin to eh. Hindi madali ang magluksa, lalo na para sa taong minahal mo ng napakatagal. Pero hindi matutuwa si Lance kung mananatili akong ganito. Sobrang laki na ng ipinagbago ko simula nung nawala siya. Bago siya namatay, nangako ko sa kanya na nagpapatuloy ako sa buhay ng masaya. Alam mo, Anton, simula nung nawala si Lance, ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng kasiyahan. Yun ay nung nakilala kita. Totoo ba yan? Oo, ikaw lang yung taong dumating sa buhay ko na hindi ko ina-expect na magbibigay ulit ng kulay sa buhay ko. Sa tuwing nakakasama kita, para bang bumalik yung dating saya sa buhay ko. Alam mo, hindi ko naman intensyon na palitan si Lance o kunin kung ano man yung lugar niya sa puso mo. Alam kong espesyal siya at kahit kailan, hindi ko maihigitan ng pag-ibig na binigay niya sa'yo. Pero pwede kong subukan dahil alam kong deserve mong makatanggap ulit ng tunay na pagmamahal. Kaya ako nga ito ginagawa eh. Kasi handa na ako. Sa wakas, kaya ko na siyang pakawalan. Kaya ko nang magmahal ulit ng hindi na nakukonsensya. Kaya ko na ulit tumanggap ng pag-ibig ng hindi inaalala yung nakaraan ko. Dahil yun sa tulong mo, Anton. Ibig bang sabihin ito,
tinatanggap mo na ako sa buhay mo? Oo, hindi dahil gusto ko nang kalimutan si Lance, kundi dahil gusto kong tuparin yung ipinangako ko sa kanya. Na magiging masaya ako ulit. Yun ang gusto niyang mangyari. Salamat. Salamat, Sandra, at binigyan mo ako ng pagkakataon. Ano ka ba? Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Dahil kahit ilang beses kitang itinulak palayo, nandyan ka pa rin. Nagpupursige para sa akin. Papa Dudut, pinamigay ko na ang lahat ng damit ni Lance na nasa pangangalaga ko. Ang tanging natira sa akin ay ang promise ring na ibinigay niya. Hindi ko na ito sinusuot pero si Anton na mismo ang gumawa ng paraan kung ano ang gagawin dito. Niregaluhan ako ni Anton ng kwintas at doon niya sinabit ang promise ring na bigay sa akin ni Lance. Sabi nila mahirap higitan ang first love, hindi lang dahil sa alaala at damdaming kaakibat nito, kundi dahil sa bawat ngiti, halakhak at yakap na unang naramdaman mo ay nag-iwan ng bakas sa puso mo. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong karapatang umibig ulit. Walang sino man ang makakapalit sa pwesto ni Lance sa puso ko. Pero handa akong magbigay ng espasyo para kay Anton. Hindi lang sa puso ko kundi pati na rin sa nalalabing buhay ko. Papa Dudut, sa ngayon ay patuloy ang pagtibay ng relasyon namin ni Anton at umaasa ako na sa pagkakataong ito, siya na ang taong makakasama ko hanggang sa dulo. Dito na po nagtatapos ang kwento ko at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Maraming salamat po and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sandra. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay Love Stories. Walang pagkakamali ang naitatama ng isa pang pagkakamali dahil mas lalo lamang nitong pinapagulo ang sitwasyon at dumadagdag sa problema ng isang tao. Ikaw kapuso, ano ang gagawin mo kapag nakagawa ka ng pagkakamali na pwedeng makasira ng isang tahimik at maayos na relasyon? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Alexa, 32 years old at nakatira dito sa Pampanga. Sa totoo lang ay medyo kinakabahan ako habang ginagawa ko itong sulat dahil baka makilala ako ng mga kaibigan ko na masugid ding tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Kaya naman sinadya ko pong baguhin ang ilang impormasyon dito sa sulat ko para maingatan na rin ang aking pribadong buhay. Papa Dudut, may 6 na taon na kaming kasal at nagsasama ng asawa kong si Arnold nang sa wakas ay magdalang tao na ako. Pareho kaming excited dahil ang tagal naming hinintay na mangyari yon. Sino ba namang mag-asawang hindi gugustuhin na magkaroon ng anak, hindi ba? Ang sabi ng doktor noon ay wala namang may diferensya sa amin ni Arnold. Perfect timing lang daw talaga ang kailangan para makabuo kami. At dumating na nga ang araw na yon na sobrang kinatawa talaga naming mag-asawa. Sa aming dalawa kasi ni Arnold ay ramdam ko na yung asawa ko ang mas excited nang magkaroon kami ng anak. Wala kasi siyang mga kapatid kaya naman ang gusto niya sana ay magkaroon kami ng maraming anak. Biniro niya pa nga ako na kapag nanganak na raw ako ay kaagad naming susundan ang susundan yon hanggang sa makabuo kami ng isang basketball team. Ganon karaming anak ang gusto ng asawa ko at ganon siya ka-excited sa magiging baby namin na ilang taon naming hinintay. Kaya lang isang pagsubok ang dumating sa aming buhay mag-asawa.
Nakunan ako sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ko, Papa Dudut. Etong lugaw, kumain ka na Alexa. Salamat. Ang sabi ng doktor, pwede ka na raw makauwi bukas. Mabuti naman para hindi na lumaki pa ang babayaran nating bill dito sa ospital. O anong ibig mong sabihin yan? Na wala akong pera? Hindi naman sa ganun, Arnold. May pera trabaho ko Alexa. Kaya kong bayaran kahit magkano pang abutin ng bill na sinasabi mo dyan. Wala naman akong ibig sabihin sa sinabi ko. Para kasi pinaparating mo sa akin na wala akong kwentang asawa sa'yo eh. Nagtatrabaho ko ng maayos para maibigay ang lahat ng pangangailangan mo at ng dapat na magiging baby natin. Alam ko naman yun. Alam mo pero hindi ka naman marunong makinig. Ano bang ibig mong sabihin? Alexa, ilang beses ka nang pinayuhan ng doktor na pumirmi na lang. Di ba sabi niya sa bahay ka na lang at magpahinga? Pero sinabi niya rin naman na kung pakiramdam ko kaya kong magtrabaho, walang problema kung magpapatuloy ako. Nandun na tayo sa kaya mo nga. Pero hindi naman kaya ng baby natin. Magkaiba yun. Sinisisi mo ba ako sa pagkawala ng baby natin? Wala akong sinasabing ganyan. Wala nga, pero yun ang pinaparamdam mo sa akin. Ang gusto ko lang iparating sa'yo, dapat sinunod mo na lang ang pinayo sa atin ng doktor. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako sanay nang nasa bahay lang, di ba? Kita mo na? Ang tigas talaga ng ulo mo. Tutupad din talaga sana ako sa usapan natin na maaga ako magma-maternity leave. Hindi ko naman alam na mangyayari to. Kasi ramdam ko na kaya ko pa talagang magtrabaho. Ikaw nga lang yun at hindi ang baby natin. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Dahil hindi ko naman ginusto na mawala ang baby natin. Oo, hindi ko nga sinunod ang payo ng doktor na wag munang magtrabaho. Pero naging maingat naman ako, di ba? Mula sa pagkain at pagkilos ko, lahat ng bili ng doktor sa akin, sinunod ko. Hindi mo sinunod. Kasi kung oo, hindi mo mawawala ang baby natin. Palibhasa, napakamakasarili mo. Wala kang pakialam sa magiging anak sana natin. Hindi totoo yan! Mahal ko ang baby natin! Ang sabihin mo, mas mahal mo yung sarili at trabaho mo. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo maiwan-iwan yung lecheng trabaho mo eh. Kulang pa ba talaga ang perang inaabot ko sa'yo tuwing kinsenas at katapusan? Magkano bang gusto mong iabot ko sa'yo tuwing sweldo ko ha? Gusto mo ba na ibigay ko na sa'yo ang buong sweldo ko at gumabang na lang ako papasok sa trabaho at pauwi sa bahay? Ano? Ganun ang gusto mo? Arnold, sinabi ko na naman sa iyo ang dahilan kung bakit ayoko mag-resign. Masyado na ako napamahal sa trabaho ko at hindi ako sanay na palaging nasa bahay lang. Kita mo na? Napakamakasarili mo talaga. At wala kang pakialam sa baby natin. Ako lang! Ako lang talaga nagmamahal kay baby! Ako lang, Alexa! Papa Dudut, nang magbuntis ako ay sinabi ng doktor na medyo masela ng kalagayan ko, lalo na ang pagkabit ni baby sa sinapupunan ko. Pinayuhan niya rin nga ako na mas mabuti pa nga kung magpahinga na lamang ako sa bahay at hindi na muna magtrabaho. Pero dahil malakas naman ako noon at wala akong kahit na anong kakaibang nararamdaman, sinabi ko na maaga na lang akong magma-maternity leave. Sinabi ko rin sa doktor na malakas ang pakiramdam ko sa katawan ko kaya wala siyang kahit na anong dapat na ipag-alala sa akin. Kaya lang dahil na rin siguro sa puyat at stress ko sa trabaho ay bigla na lamang akong dinugo isang araw. At doon na nga nangyari na nalaman namin na wala na ang baby namin dahil tuluyan na siyang bumitaw, Papa Dudut. Sobra din po akong nasakta noon at syempre ako ang nanay at ako ang nagdala kay baby ng ilang buwan sa sinapupunan ko. Pero ang mas masakit lang kasi doon ay ako rin ang sinisisi ng asawa ko sa mga nangyari. Siguro nga ay kasalanan ko talaga pero sa mga oras na yon ay kailangan ko rin naman ang karamay. Pero yon ang hindi pinaramdam sa akin ni Arnold. Dahil kahit na hindi niya diretsyong sinabi sa akin ay alam kong galit siya. At ako lang ang sinisisi niya sa pagkawala ng baby namin, Papa Dudut.
Wala pa bang resulta? Sandali lang, nilalagyan ko pa ng ihi ko tong pregnancy test kit. Bilisan mo na dyan. Tapos dito na lang natin hintayin ang resulta. Sige, saglit lang. Ay, sana talaga 2 guhit na lumabas dito. Sana mabuntis na ako. Alexa, ano ba? Ang tagal mo naman dyan. Eto na nga, lalabas na ako ng banyo. Nasaan yung pregnancy test kit mo? Eto, lalagay ko na dito sa lamesa. Oh, bakit wala pa lumalabas na kahit anong guhit? Saglit lang, Arnold. Maghintay lang tayo ng konti. Ayan na, may lumalabas ng guhit. Sabi sa'yo, mabilis lang yan eh. Teka, ano to? Isang guhit lang ang lumabas? Ibig sabihin, negative pa rin ang resulta. Hindi ako tanga, Alexa. Alam kong ibig sabihin ng isang guhit na yan. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi ka pa rin buntis? Hindi ko alam. Paanong hindi mo alam, may katawan mo yan? Alexa, 2 beses sa isang buwan ka mag-pregnancy test. Pero puro negative naman na lumalabas na resulta. Anong magagawa ko kung ayaw talagang mag-positive ng resulta? Eh di ba ang sabi mo kagabi, delayed ang regla mo? Oo, pero isang araw pa lang naman akong delayed. Saka sumasakit na rin ang puson ko ngayon. Baka mamaya lang reglahin na rin ako. Sana pala hindi mo na lang sinabi sa akin para hindi na ako nagmukhang tanga na umaasang buntis ka. Pasensya na, Arnold. Nadulas lang naman ako nang sinabi kong hindi pa ako dinadatnan. Puro ka na lang pasensya. Siguro hindi mo sinusunod mga bilin ng doktor sa'yo, no? Siyempre sinunod ko. Iniinom ko nga lahat ng gamot na nireseta niya sa akin eh. Eh bakit nga hindi ka pa rin nabubuntis hanggang ngayon? Doktor naman ang nagsabi na kailangan lang nating timingan ng pagsisex para makabuo tayo ng baby. Anong timing pa ba ang kailangan? Eh halos 1 taon na tayong sumusubok pero wala namang nangyayari. Nakakapagod ang umasa, alam mo ba yon? O bakit? Ikaw lang ba napapagod? Ako rin naman ah. Mas pagod pa nga ako sa'yo kasi ang dami kong iniinom na kung ano-anong gamot para lang mabuntis ako. Kulang pa kasi ang effort na ginagawa mo. Alam mo siguro, dapat sundin mo na rin ang payo ng doktor na huwag ka na muna magtrabaho. Bakit napunta na naman sa trabaho ko ang usapan na to? Kasi ang sabi ng doktor, kailangan mong iwasan ng pagod at stress. Sa tingin ko, masyado ka na nabibigyan ng stress ng opisina nyo. Arnold, kinakaya ko namang hatiin ang oras ko. Saka ayaw kong mag-resign kasi sayang naman yung promotion na binigay sa akin ng boss ko. Kita mo na? Ayaw mo talaga siguro na magkaanak tayo, no? Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman, di ba? Kasi kung gusto mo talagang makabuo tayo ng bata, susundin mo lahat na pinayo ng doktor sa'yo. Kasama na doon ang pagre-resign mo sa trabaho. Baka naman nakakalimutan mo, Alexa. Yang trabaho mo rin ang dahilan kung bakit nawala ang anak natin. Kung hindi dahil sa pagmamatigas mo noon, edi sana kasama pa rin natin si baby ngayon. Papadudod ilang beses pa kaming sumubok ni Arnold na gumawa ng baby pero palaging negative ang lumalabas sa pregnancy test kapag na-delay ako. Yun ang palaging kinakagalit sa akin ng asawa ko. Hindi ko raw kasi sinusunod ang sinasabi ng mga doktor kaya raw siguro ay hindi kami makabuo ng bata. Minsan din ay sinasabi niya na baka sinasadya ko na hindi mabuntis dahil ayaw ko naman daw talaga. Hanggang sa mauuwi na naman sa pagtatalo ang paninisi niya sa akin dahil sa pagkawala ng baby namin. Sobrang sakit din naman para sa akin nang makunan ako pero pakiramdam yata ni Arnold ay siya lang ang nawala ng anak. Palagi niyang pinamumuka na kasalanan ko kung bakit nawala si baby sa amin. Alam ko na sabik talaga siya na magkaanak kami. Pero sinasabayan ko naman ang effort na ginagawa niya. Dahil kahit ako ay gusto ko na rin na magkaroon kami ng anak. Iniinom ko lahat ng gamot na nire-reseta sa akin ng doktor at nag-i-exercise din ako kahit na hindi ko yung ginagawa dati at kumakain ako ng masusustansyang pagkain. Pati nga ang posisyon sa kama na sinabi ng doktor pagdating sa pakikipag-romansa ay ng anak, Papa Dudu. Ang mga kwento ng pag-ibig,
Kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na. Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot, habang tumatagal ang pagsasama namin ni Arnold mula nang makunan ako ay mas dumadalas din ang pagiging mainitin ng ulo niya. Mas nagagalit siya kapag lumalabas na negative ang resulta ng pregnancy test ko. Nung una, madalas siyang sumasama sa akin sa ospital para magpa-check up kami at humingi ng payo sa doktor, pero hindi nagtagal. Ako na lamang ang mag-isang pumupunta doon. Hanggang sa sundin ko na nga ang payo ng doktor na umiwas sa stress sa trabaho. Kahit ayoko talagang mag-resign dahil kaka-promote ko lang din noon, ay sinunod ko na lamang ang payo niya at ang gustong mangyari ni Arnold na iwanan ang trabaho ko. Papadudot, akala ko kahit paano ay magiging maayos na ang pagsasama namin ni Arnold dahil sa ginawa ko. Umasa po ako noon na babalik na ang dating ugali ng asawa ko na mabait, malambing at mapagmahal. Bumawi rin ako sa mga pag-aasikaso ko sa kanya. Palagi ko po siyang pinagluluto ng masasarap na pagkain at pinagbabaon ko pa nga siya para sa trabaho niya. Ako na nga rin ang madalas na nagyayaya sa kanya na may mangyari sa aming dalawa dahil gusto ko na rin talagang maibigay sa kanya ang anak na matagal na niyang gusto na magkaroon kami. At gusto ko na rin talagang maibalik ang dati naming masaya na pagsasama. Pero hindi pa rin po yun nangyari, lalo na nang magsimulang malulong si Arnold sa alak. Doon na rin siya nagsimulang saktan ako ng pisikal. Uuwi siya ng lasing sa madaling araw, mainit ang ulo at kapag nagkasagutan kami, dahil sa pagkalasing niya, masasampal na niya ako o kaya ay matatadyakan. Lahat yon ay tiniis ko pa rin, Papadudot. Dahil patuloy akong umaasa noon na babalik pa rin ang lalaking sobra kong minahal, Papadudot. Nasaan na ba si Arnold? Sana naman sagutin na niya tawag ko. Ay, ano ba yan, Arnold? Ba't hindi ka pa rin sumasagot? Mag-aalas 11 na ng gabi, wala ka pa rin dito sa bahay. Ay, nandiyan na yata siya. Siya na yata ay nagbukas ng gate. Tingnan ko nga dito sa bintana. Ah, siya na nga. Ay, nako. Ang hina naman ang mga kasama ko sa alak. Nabitin lang tuloy ako. Mabuti naman at nakauwi ka na. Oh, bakit gising ka pa? Hinihintay lang naman kasi kitang umuwi. Alam mo ba kung anong oras na? Wala ka bang mata para tingnan ang oras sa relo mo? Wag mo akong pilosopuhin, Arnold. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot. Hindi ko alam kung nasa ang lupalop ka na ba o kung uuwi ka pa dito sa bahay natin. Sino ba kasing may sabi na hanapin at hintayin mo ako? Asawa mo ako. Natural lang na mag-alala ako sa'yo dito sa bahay natin. Asawa nga kita. Pero hindi mo naman ako mabigyan ng anak. Anong sabi mo? Tumabi ka na nga lang dyan sa dadaanan ko. Gusto ko na magpahinga. Hindi! Gusto kong marinig uli yung sinabi mo kanina. Tumahimik ka na dyan, Alexa. Ah. Pagod ako sa trabaho. Kaya wag mo nang painitin pa lalong ulo ko. Arnold, bakit ba palagi ka na lang ganyan? Palagi ka na lang umuwi ng malalim na ang gabi tapos lasing pa. Hindi na nga kita makausap ng matino eh. Saka pwede ba? Hindi ko naman kasalanan kung bakit hindi kita mabigyan ng anak. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ako mabuntis-buntis. Pero kasalanan mo pa rin kung bakit namatay ang anak natin. Bakit ba paulit-ulit mo na lang sinisisi sa akin ang pagkawala niya? Kasi kung iningatan mo lang sana ang sarili mo at nakinig ka lang sa akin na mag-resign na kaagad sa lintik na trabaho mo, hindi siya mawawala. Pero hindi ko nga ginusto yung nangyari na yon. Hindi ko ginusto na mawala sa atin si baby. Tumahimik ka na nga. Kahit naman anong sabihin mo, hindi na siya mabubuhay.
Umalis ka na dyan sa dadaanan ko dahil gusto ko na magpahinga. Hindi! Pag-usapan natin to! Dahil hindi matatapos ang issue na to kung paulit-ulit mo akong tatalikuran. Isigaw mo sa akin ngayon lahat ng galit mo, Arnold! Sisihin mo pa ako sa pagkawala ni Baby! Murahin mo ako kung gusto mo, sige lang! Yun naman talaga ang gusto mong gawin, di ba? Isigaw mo na sa akin, saktan mo na uli ako nang matapos na to! Sabi ng tumahimik ka na, Alexei! Narinig din na ako sa'yo! Dada ka ng dada! Ano? Masaya ka na? Masaya ka na sinasaktan mo ako? Nababawasan na ba yung galit dyan sa dibdib mo? Arnold, naiintindihan naman kita. Naiintindihan ko yung sama ng loob mo dahil sa pagkawala ng baby natin. Pero alam mo, sa totoo lang, pagod na rin ako. Pagod na akong intindihin ka at yung galit mo sa akin. Alexa! Saan ka pupunta? Alexa, huwag kang bastos! Bumalik ka rito! Papadudot, lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod at lahat ng pagtitiis ay may hangganan. Masyado nang mabigat ang mga pinagdadaanan ko sa kamay ng asawa kong si Arnold. Hindi ko na kaya pang tiisin ang pananakit, mura at paulit-ulit na paninisi niya sa akin dahil sa pagkawala ng anak namin. Pareho namang kaming nawalan. Pero bakit parang pinamumukha niya sa akin na siya lang ang nasasaktan noon? Lagi niyang pinaparamdam na para bang wala akong naging pagmamahal o pagmamalasakit sa anak namin na ipinagbuntis ko. Kung tutuusin ay ako nga ang dapat na mas masaktan dahil ako ang nagdala kay Baby sa sinapupunan ko, pero hindi yon ang nakikita ni Arnold. Pinaparamdam niya sa akin na naging napakawalang kwenta kong nanay sa dapat na magiging anak namin. Bigla na lang tuloy akong nakaramdam ng pagod ng gabi na yon, Papa Dudut. Naramdaman ko na parang hindi ko na kayang tiisin pa ang ginagawa niya sa akin. Hindi ko na kaya pang paulit-ulit na lamang nasaktan ang asawa ko. At nang gabi na yon ay nag-decide na akong umalis ng bahay namin nang muli niya na naman akong saktan. Dala ko ang cellphone at wallet ko na nasa bulsa ko at kagad akong sumakay ng tricycle na nakaparada malapit lang sa amin. Dumiretso ako sa bahay ng pinsan at kumari kong si Kate. Kaya lang, wala naman siya doon sa bahay pero pinatuloy pa rin ako ng asawa niyang si Ryan, Papa Dudut. Naku Alexa, pasensya ka na kung hindi ako makakauwi ng bahay ngayon. Tulog na rin kasi ang mga bata dito sa bahay ni nanay. Ayos lang, Kate. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya kasi pumunta ako dito sa bahay niyo ng 10 oras ng gabi. Ano ka ba? Walang problema doon. Ayun nga lang, si Ryan lang ang nandyan ngayon sa bahay. Nahihiya nga rin ako dito sa asawa mo. Ayoko na rin sanang tumuloy nung malaman ko kanina na wala ka pala dito. Kaya lang wala naman akong ibang mapupuntahan ng ganitong oras. Kaya nga dyan ka na magpalipas ng gabi sa bahay namin. Uuwi rin naman kami ng mga anak ko bukas ng tanghali. Ang sabi mo wala kang nadalang gamit, di ba? Oo, wallet at cellphone ko lang ang nabitbit ko nung umalis ako ng bahay namin. Kumuha ka muna sa mga pambahay ko dyan kung gusto mong magpalit ng damit. Naku, hindi na. Ayos lang naman ako dito sa suot ko. O sige, ikaw ang bahala. Basta kapag gusto mong magpalit ng damit, nandyan lang naman yung mga gamit ko. Saka pareho lang naman tayo ng size ng katawan kaya magkakasya sa'yo ang mga damit ko. Salamat talaga, Kate. Sus, wala yun. Nakausap ko na rin pala si Ryan kanina. Binilin ko na sa kanya na doon ka na lang sa kwarto namin matulog at doon na lang siya sa sofa. Isa lang kasi ang kwarto namin dyan sa bahay. Okay lang naman kahit ako na lang ang matulog sa sofa. Ako naman ang hindi papayag na ikaw ang hindi maging komportable sa pagtulog mo. Stress ka na nga sa asawa mo, pati ba naman dyan sa bahay namin? Mas stress ka pa? Hindi naman pwede yun. O basta, feel at home ka lang dyan. Ibababa ko na tong tawag kasi kailangan ko nang pumasok sa loob ng bahay. Wala kasing signal doon. Saka nilalamok na rin ako dito sa labas eh. O sige, salamat uli, Kate. Wala yun. Kita tayo bukas. Bye! Bye!
Alexa, kumain ka muna oh. Pasensya na kung pritong itlog at longganisa lang tong naluto ko. Ito na lang din kasi ang laman ng ref namin. Oh, eto. Ayos lang, hindi ka na dapat nag-abala pa. Hindi rin naman ako nagugutom. Nako, kailangan mong kumain. Kahit konti lang. Kung hindi, lagot ako sa misis ko kapag nireport ko to sa kanya na hindi mo ginalaw tong mga niluto ko. Sige na nga. Salamat Ryan ha. Saka pasensya ka na rin kasi naabala pa kita ng ganitong oras. Ayos lang. Wala rin naman akong pasok sa trabaho bukas. Kaya nga ito, umiinom ako ng alak mag-isa. Pampatulog lang. Ay, oo nga. Kumusta na pala yung pasa sa pisngi mo? Hindi na ba masyadong masakit? Hindi na masyado. Salamat sa ice bag na pinahiram mo kanina. Ay, alam mo ba na hindi ito ang unang pagkakataon na nasaktan ako ni Arnold? Hindi pala first time yan? Bakit hinayaan mo pang maulit? Dahil mahal na mahal ko ang asawa ko at ayoko na tuluyang masira ang pagsasama namin. Tama naman siya na kasalanan ko kung bakit nawala ang baby namin eh. Kaya dapat kong intindihin ang galit na nararamdaman niya sa akin. Alexa, walang may gusto na mawala ang baby niyo. Kaya hindi mo yung kasalanan kasi hindi mo naman sinadya ang nangyari. Ay, ang mabuti pa. Eto, Para saan tong bote ng alak? uminom ka para kahit paano, marelax ka. Huwag kang mag-alala, hindi naman malakas ang tama ng alak na yan. Mag-isang bote ka lang para makapagpahinga ka rin kaagad mamaya. Papadudot magkaklase kami ni Kate mula elementary hanggang high school at naging magka-schoolmate din noong college. Kaya naman naging malapit din kami sa isa't isa. Kahit paano rin ay ka-close ko na ang naging asawa niya na si Ryan dahil mabait naman ito sa akin. Kaya nga hindi ko na rin napigilan noon ang sarili ko na mapakwento sa kanya at maglabas ng sama ng loob sa sitwasyon ko. Umiyak na rin ako noon dahil walang ibang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ko sa kamay ni Arnold kung hindi si Kate lamang. Naging magaan naman ang loob ko kahit papaano dahil sa pag-uusap namin na yon ni Ryan. Nang mga oras din na yon, papadudot ay sakto namang umiinom siya ng alak nang dumating ako sa bahay nila. Hindi ko na nga rin siya natanggihan pa nang alokin niya ako ng isang bote ng alak. Alam ko kasi na kailangan ko yon para kahit papaano ay makalimot ako sa pinagdadaanan ko. Pero hindi lang pala problema ko ang makakalimutan ko noon kung hindi pati na rin ang limitasyon ko ng gabi na yon. At dahil nga sa sobrang kalasingan ko noon ay hindi ko na napigilan pa na may mangyari sa amin ni kumpare, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papadudot ng magising ako sa tabi ni Ryan na wala nang kahit na anong saplot sa katawan namin ay kaagad akong bumangon at doon na rin siya nagising. Agad niyang kinuha ang mga damit niya at lumabas ng kwarto. Ako naman ay naiwan doon na mabilis ding nagbihis. Saglit pa akong natigil noon sa kwarto at napatulala. Ilang beses kong tinatanong ang sarili ko kung bakit hinayaan ko na may mangyari sa aming dalawa ni Ryan ng gabing yon. Bakit hindi ako nag-iwan ng kaunting katinuan sa isipan ko at sarili ko? Napakalaking kasalanan ang nagawa ko sa asawa at sa kumpare kong si Kate. Naiyak na lamang tuloy ako noon dahil sa nangyari at nang mahimasmasan ako ay nag-decide na akong lumabas ng kwarto. Noon naman papadudot ay naabutan ko si Ryan na naghahain ng almusal sa lamesa. Nung una ay tahimik lamang kaming pareho habang nagkakape hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan na yon. Nagsorry siya dahil sa nangyari sa aming dalawa at sana raw ay maniwala ko na hindi niya intensyon na samantalahin ang pagkalasing ko. Naramdaman ko naman ang sincerity sa boses niya at alam ko na walang sapilitang nangyari ng gabing yon.
Pareho naming ginusto yon, dala na rin ang spirito ng anak na nasa mga katawan namin ng oras na yon. Papa Dudut, sinabi ko kay Ryan na mas mabuti pang kalimutan na lang namin ang nangyari sa aming dalawa. At nang makauwi nga si Kate kinahapunan ay halos hindi ako makatingin sa mga mata niya. Sobra kasi akong nakukonsensya dahil sa malaking kasalanan na nagawa ko sa kanya. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na umarte na parang walang kahit na anong nangyari. At halos hindi na rin kami magkibuan noon ng asawa niyang si Ryan, Papa Dudut. Naku, ano ba naman yung pasamo sa pisngi, Alexa? Ang laki! Hindi naman masyado. Saka pagaling na rin naman to. Anong hindi masyado ka dyan? Malaki kaya? Mukhang malakas ang pagkakasampal sa'yo ng hayop na Arnold na yun ah. Lasing lang siya kagabi kaya niya ako nasaktan. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Sigurado naman ako na hindi yun ang unang pagkakataon na nasaktan ka niya. Bakit ba kasi tinitiis mo pang makasama siya sa iisang bahay? Alam mo naman ang sagot dyan, Kate. Ayokong tuluyan na masira ang pagsasama namin. Kaya okay lang sa'yo na gawin kang punching bag ng asawa mo, ganon. Hindi naman ganun kasama si Arnold kagaya ng iniisip mo. Sigurado ko na kaya siya nagkaganon kasi hindi niya pa rin matanggap ang pagkawala ng baby namin. Alexa, halos 1 taon na rin ang nakalipas mula nang makunan ka. Kahit hindi ko na-experience ang makunan o mawalan ng anak, alam ko naman na mali ang ginagawa niyang pananakit sa'yo. At mali ka rin na hinahayaan mo siyang saktan ka ng ganyan. Mahal ko si Arnold eh. Nandun na tayo sa mahal mong asawa mo. Pero wag mo naman sanang kalimutan na mahalin ang sarili mo. Excuse sa inyo. Pinagtimpta ko kayo ng kape saka eto. May biko rin akong dala na binili ko sa nagdala kong bata kanina. Ilalagay ko na dito sa lamesa ha. Oh. Ayan, salamat mahal. Kanina pa nga rin ako nagugutom eh. Alexa, eto ang kape mo. Tsaka ito, biko. Salamat, Ryan. Nga pala, mahal. Lalabas lang ako saglit. Nag-iya kasi si paring Oka na uminom kami sa bahay nila. O sige, basta umuwi ka kaagad. Saka huwag kang magpapakalasing masyado ha. Oo, mahal. Maiwan ko muna kayo. Sige, Alexa. Ang sarap talagang magtimpla ng kape ng asawa ko. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, Alexa. Ikaw ha, ayokong maririnig sa'yo na plano mo pang balikan yung gago mong asawa. Nandun na tayo sa nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng baby nyo. Pero hindi naman siya pwedeng habang buhay na ganun. At hindi rin pwede na sa tuwing magagalit at malulungkot siya, basta ka na lang niya sasaktan. Alam mo kung tutuusin, pwede mo nga siyang idemanda dahil sa ilang beses na pananakit niya sa'yo. Sakto kasi may kakilala akong abogado na pwedeng tumulong sa'yo. Ano, gusto mo ba tawagan ko na siya? Oy! Alexa! Aha? Ayos ka lang ba? Oo naman. Ayos lang ako. Bakit parang bigla ka na lang natulala dyan? Ano bang iniisip mo? Oh, wala. Ayos lang talaga ako. Sigurado ka? Oo. May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala! Ang ibig ko sabihin, alam mo naman na yung nangyari sa amin ni Arnold. Kaya ano pa bang dapat kong ikwento sa'yo? Wala naman. Nagtaka lang ako kasi parang bigla ka na lang natulala dyan. Kanina naman maayos tayong nag-uusap. May naaalala lang ako kaya siguro parang bigla na lang akong natahimik. Ay naku, kung ano man yung iniisip mo, sana hindi yan tungkol sa plano mong balikan yung gago mong asawa. Pag nagkataon ako, makakalbo na talaga kita kahit ninang ka pa ng panganay ko.
Papadudot sa kabila ng pangungumbinsi ni Kate na huwag ko nang muli pang balikan ang asawa ko ay hindi ko rin po nasunod yon. Dumating din kasi si Arnold sa bahay ni na Kate para humingi ng tawad sa akin. Nalaman niya raw sa isang pinsang ko na nandun ako kina Kate kaya doon din niya ako pinuntahan. Papadudot nakiusap si Arnold at halos umiyak at paulit-ulit na humingi ng tawad na tinanggap ko rin sa huli. Lumuhod na rin kasi siya noon sa harapan ko at hindi ko na nga rin napigilan ang sarili ko na maiyak. Nang ipaalala niya sa akin ang pangako na binitawan namin sa araw ng kasal namin sa simbahan. Na magsasama kami sa hirap at ginhawa at sinabi niya noon na gusto na niyang muling tuparin yon. Bumalik din tuloy sa isipan ko ang masasayang mga araw na magkasama kami at kung gaano siya naging mabuting asawa bago nawala ang anak namin. At doon na nga ako tuluyang nag-decide na sumama na sa kanya pauwi ng bahay namin. Papadudot, tinupad ni Arnold ang pangako niya na magbabago na siya at babawi na sa lahat ng mga naging pagkukulang at pagkakamali niya sa akin. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko raw na bumalik sa pagtatrabaho ay hindi na raw niya ako pipigilan. Siya na nga rin ang madalas na nagluluto sa bahay namin kahit pagaling siya sa trabaho o kaya ay bago siya umalis ng bahay. Madalas din siyang may pasalubong na mga pagkain sa akin kapag umuuwi siya. At dahil nga sa effort na ginawa niya ay bumalik na rin ang pagmamahal at tiwala ko sa kanya. Muling naging maayos ang pagsasama naming dalawa. Pero hindi pala doon natatapos ang pagsubok sa relasyon namin dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko na hindi ko nagugustuhan nung umpisa pa lamang, Papadudot. Kumusta ka naman dito sa bahay nyo? Ayos naman. Ayos naman na ayos lang talaga? O nagkukunwari na ayos lang? Maayos lang talaga, Kate. Sabi ko naman sa'yo, nagbago na ang asawa ko eh. Alam mo, parang hindi ko kayang paniwalaan yan. Kaya ba palagi mo akong pinupuntahan dito sa bahay namin? Bukod dito sa masarap na merienda na palagi mong hinahanda kapag bumibisita ako, isa rin talaga sa mga dahilan kung bakit nandito ako. Gusto kong makasigurado na hindi ka na sinasaktan ng gago mong asawa. Kate, wala ka nang dapat alalahanin sa akin. Mula nung bumalik ako dito sa bahay namin, hindi na talaga ako sinaktan ni Arnold. Never na rin niya akong nasigawan kahit isang beses. At siya pa ang mas madalas magluto kasi gusto niya raw talaga na makabawi sa akin. Naks naman, mukhang sineseryoso niya talaga ang pangako niya sa'yo ah. Pero wala pa rin ako masyadong tiwala sa asawa mo. Baka sa umpisa lang yung pagbawi ng pinapakita niya. Tapos sa mga susunod na araw, bumalik na naman siya sa pagiging walang hiya niya. Ikaw talaga, Kate. Ang hirap mong hingian ng sorry. Ganun talaga. Kapag nasaktan na ako, matagal bago ako magpatawad. Kaya nga takot lang ni Ryan na gumawa ng kasalanan sa akin. Uy, Alexa! Ayos ka lang? Sandali lang ha. Magbabanyo lang ako. Uy! Sigurado ka bang okay ka lang? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala lang to. Sumama lang bigla yung timpla ng tiyan ko. Sumumalang ba talaga ang timpla ng tiyan mo? O may iba kang gustong sabihin sa akin? Kilala kita, Alexa. Alam ko kapag may tinatago ka sa akin at hindi masabi-sabi. Kate, ang totoo kasi, buntis ako. Nag-pregnancy test ako kahapon at positive ang lumabas na resulta. Talaga? Congrats! Sa wakas, magkakaanak na kayo ni Arnold! Tama ba yung narinig ko? Buntis ka, Alexa? Nako, sakto. Nandito na pala yung asawa mo. O ibibigay ko na muna ang moment na to sa inyo. Aalis na ako para makapag-usap kayong dalawa. Congrats uli, Alexa! Tawagan mo na lang ako mamaya, ha? Sige, Arnold, una na ako.
Bye! Totoo bang magkakaanak na tayo, Alexa? Arnold, bakit nakauwi ka na kagad dito sa bahay? Di ba dapat mamaya pa ang tapos ng shift mo? Alexa! Yung tanong ko muna sagutin mo. Totoo ba yung narinig ko? Totoo bang buntis ka? Oo. Woo! Salamat po! Sa wakas buntis na ang asawa ko! Magiging tatay na ako! Woo! Uy, Arnold, huwag kang maingay. Baka may magalit na kapitbahay dahil sa kakasigaw mo dyan at mareklamo pa tayo sa barangay. Nako, sorry. Sobrang natuwa lang talaga ako at hindi makapaniwala. Sa wakas, Alexa, magkakaanak na tayo. Magiging isang totoong pamilya na rin tayo. Pangako, hindi ko kayo pababayaan na magiging anak natin. Gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting asawa sa'yo at tatay sa anak natin. Asahan mo yan, Alexa. Kahit kailan, hindi ko sisirain ang pangako ko sa'yo. Papadudot ng madelay pa lang ako noon ay bigla na akong nakaramdam ng kakaibang takot at kaba. Hiniling ko noon na sana ay hindi tama ang hinala ko at hindi mangyari ang nasa isipan ko. Pero mas lalo lamang lumakas ang kaba ko nang may lumabas na 2 guhit sa pregnancy test kit na ginamit ko noon. Gusto ko pa sanang ulitin kaagad yon pero alam ko na kaagad sa sarili ko na tama ang resulta na lumabas doon. Buntis talaga ako sa pangalawang pagkakataon. Alam ko na dapat ay maging masaya ako kagaya ng asawa kong si Arnold Papadudut kahit mahigit 1 taon din namin hinintayon mula nang makunan ako. Pero may mali kasi sa nangyayari na yon dahil sigurado ako na hindi si Arnold ang ama ng pinagbubuntis ko. Malakas ang kutob ko na ang kumpare kong si Ryan ang totoong ama ng batang nasa sinapupunan ko noon. Pero wala akong pinagsabihan na kahit na sino tungkol sa bagay na yon. Kahit pa nga kay Ryan ay hindi ko sinabi ang hinala ko. Naging sobrang saya rin naman ni Kate nang tawagan ko siya at sabihin ko na totoo nga na buntis ako. Sinabi niya na ang anak daw namin ni Arnold ang magiging daan para tuluyan na kaming maging isang masayang pamilya ng asawa ko. Papadudot nang makapanganak ako ay doon ko nakumpirma sa sarili ko na hindi talaga si Arnold ang tatay ng baby ko. Wala man lang itong kahit na anong namana sa itsura niya. At kung pagmamasdan siya ng mabuti malaki ang pagkakahawig niya kay Ryan. Hindi tuloy buo ang sayang nararamdaman ko noon dahil sa pangyayari na yon at paano ako magiging totoong masaya kung ang tatay ng anak ko ay ang kumpare namin ng asawa ko. Hindi ko alam kung paano nangyari na parang naramdaman din ni Ryan na siya ang tatay ng anak ko. Dahil minsan niya akong kinausap tungkol dito. Tinanong niya kung sino raw ba talaga ang tatay ng anak ko at syempre mariin ko yung tinanggi. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na si Arnold ang tatay ng baby ko. Kaya naman kaagad niya rin akong tinigilan. Papadudot ngayon ay magta3 taon na ang anak ko at habang lumalaki siya ay mas lumalabas ang pagkakahawig niya kay Ryan. Nagiging dahilan din yon para lamunin ako ng takot at konsensya. Hindi ko na tuloy alam kung ano pa ba ang dapat kong gawin. Dapat ko bang sabihin na kay Arnold ang totoo kahit sobra na siyang napamahal sa anak ko? Naging mabuting kaibigan sa akin si Kate at sigurado ako na masisira ang pagkakaibigan namin kapag nalaman niya na may nangyari sa amin ang asawa niya. Pero hanggang kailan ko dapat itago ang lihim na ito? Hanggang kailan ako magsisinungaling sa kanilang lahat? Sana po ay matulungan niyo po ako sa problema kong ito at maraming salamat po sa pagpili nitong sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alexa. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever.